Five of Cups, meaning nito, nakaka-feel ka ng more low emotions. So, yung emotions mo very deep. And feeling vulnerable. So, yung message ng card, slow down. Kung medyo nahirapan ka, kung nakastress yung nakaraang week, itong week na to, slow down. Ay, huwag kang mag-guilty kung nagkaroon ka ng downtime. Pag nakita ko sa Emperor, card siya na nagko-connect sa career. So, may possibility. May pinag-iisipan ka sa trabaho mo. Marami sa Cancer, maganda yung mga trabaho. Sa Emperor, so like nag-work ka sa isang maganda company, or matagal ka na sa company, or may potential naman talaga sa company. Yung next card dito, Justice. Pag lumalabas si Justice na card, sign siya na ilang beses nag-whisper sa'yo si Universe. Yes. Impossible, alam mo yung sinasabi ko. Kung kanino man to message na to. Meaning, pas mo nakapil ka sa intuition mo na may kailangan akong gawin. And hindi mo siya pinansin. Yung parang dinedma mo lang, dinedma. Eh ngayon, pag dinedma mo yung mga bagay na yan, yung bulong ni Universe, minsan parang na yung nagwawala. Parang na siyang maingay sa background. Hindi na siya bulong. Maingay na siya. Pero siya tinanggana. Ito na yung, when you wake up call ka na ni Universe, talagang ramdam mo na may kailangan kang gawin. Nakukuha mo, deserve mo. Yan ang justice. So sa week na to, possible meron ka reward kung meron ka nagawa mabuti or maganda sa nakaraan, may reward ka. Kung meron ka mga pinabayaan sa nakaraan, then darating ang justice. Ang justice kasi connect sa self ng karma. And karma naman hindi siya always negative. Karma is cause and effect. Like pag pumunta ka sa social media, nanood ka ng mga posts ng mga tao na gumawa ng mali. And then, after nila makagawa mali, nagtataka sila bakit ito yung mga nararanasan nila? Hindi nila nakikita na kung ano yung nararanasan nila is bunga ng mga action nila sa nakaraan. Wala naman tayong judgment kasi justice. Connect niya si judgment. So kung nasan tayo sa buhay natin ngayon, galing to sa mga ginawa natin noon. Hindi natin mababago nakaraan. Kaya justice yan Gawin mo ang tama sa ngayon. Itama mo ngayon. Basta gawin mo lang ang tama. Abuhay ka sa matuwid na daan. Yung possibility na may mga komplikasyon, problema, sakit ng ulo dumating sa direction mas medyo maliit. Medyo maliit. Minsan nangyari pa sa tao. Dahil naapektuhan tayo ng mga nangyari sa nakaraan, sa future, nakakagawa tayo mga desisyon na alam natin hindi dapat natin gawin. Dahil lang kaiisip natin ng nakaraan, like kung galing ka sa kahirapan, nagigipit ka sa pera, may dumating na opportunity sa harap mo na, uy, sali ka dito. Kahit alam mo negatibo, napapasubo ka dahil kaiisip mo na nakaraan. Or kung nag-isip ka ng future, naisip mo yung mangyari sa future, anong papakain mo sa anak mo, ganun din nangyayari. Pag dumating opportunity, kahit alam mo hindi makakabuti sa'yo, susunggaban mo dahil sa takot sa future. Pero kung kalmado isip mo, nandito ka lang sa present moment, sa present, wala ka namang problema. Dumating ng ganon. Pag dumating yung mga bagay na yan, mga alok na yan, mga opportunity na yan, alam mong hindi makakabuti sa'yo pagtagal, matatanggihan mo. Nang walang patumpik-tumpik. Diba? Kasi, alam mo, clear ang mind mo na okay. Kahit pa may kahirapan akong pinanggalingan sa nakaraan, kahit pa nakakatakot ang future, hindi maganda opportunity to, tatanggihan ko to. Ganon. Kasi natin hindi magandang opportunity, titingnan natin siya as yung ano yung possible mangyari pag tinanggap mo siya. Minsan alam na natin Alam na natin ang mangyari pag ginawa natin isang bagay. Alam na natin ng possible consequences. Hindi lang natin tinatanggap na alam natin. Pero alam natin. Sa maraming pagkakataon, alam natin ang possible na puntahan. Pag ginawa mo to, ito mangyari. Pag ginawa mo to, ito mangyari. Diba? Sabi nila yan, take accountability sa life natin. Pag nagawa mo yan, take accountability, yan. Gagandang direction ng life mo. Kasi wala ka nang sisisihan Diba?
Malalim yung justice card. So, dalawang yan. Sa week na to, kung ano man yung mga dumating, alam mo na nangyari yun dahil sa'yo. Hindi ka na naghahanap ng sisisihan. Ito na yung take accountability. Yung kung may nangyari sa work na problema at ikaw nasisi or ikaw ang ginawa ng issue, haharapin mo ng buong buo. May kung ano man problema mo sa week na to, haharapin mo. Ito yung nagising ka na, ako ang responsible sa buhay ko. Walang kahit na sinong tao makakagawa nito para sa akin kundi ako. Like, pwede ako humingi ng tulong, yes, pero ako pa rin ang magde-decide para sa life ko. And yung 4 of Cups card ito na emotional withdrawal. Para pinaprotekta mo sarili mo, hindi ka masyado interested, nawawalan kang gana. So, kung sa work yan, kahit may promotion, kahit may mga good news sa trabaho, hindi ka interesado. Ito yung nawawalan ka ng ganang tingnan siya. Lalo na kung hindi ka naman nagko-connect sa trabaho. Ito yung nasa sa'yo ng mga ka-workmates mo pero ikaw, hindi mo nakikita yung balita as good news para sa'yo. I-feel mo lang siya as okay, maganda siyang balita pero wala siya masyadong impact sa akin. Hindi ko siya ramdam. Ngayon kung feeling mo na mamanhid ka na, like sa dami ng problema mong pinagdadaanan na mamanhid ka na, ito yung hindi ka na galit, hindi ka na nalulungkot, hindi ka na naiinis. Dumating ka na talaga sa point na umay ka na sa nangyayari. Ito na yung umay ka na sa nangyayari. Namanhid ka na sa tanatan. Hindi ka na happy, hindi ka na sad, namanhid ka. Naging indifferent ka na. Then yung sa moment na yun, dyan mo makikita na okay, sa kabila ng nangyayari, may magagawa pa rin ako. Kaya katang 4 Cups, hihintay ka na motivation. Kasi motivation, hindi mo siya basta nakukuha. Meaning, kung maghihintay ka ng motivation para gumalaw, para gawin yung mga bagay-bagay, madedelay yung mga kailangan mong gawin. Possible, sa time na to mag-overthink ka. Yes, and sabi ko nga, kahit may mga good news, hindi mo halos mapansin. Kung may malaki ka talagang problema din, halos yun ang iniisip mo isang buong linggo. Hindi mo napapansin yung mga magaganda nangyayari. Natatabunan siya. Ang kalimitan ganyan nangyayari sa tao. Meron kang malaking problema. Sa buong week, feeling mo yung problema mo. Yun ay pinaka-big na pangyayari sa buong isang linggo. So kahit may mga natanggap ka sa week na yun na magaganda, hindi mo halos mapansin. Paisay ng heart. Kung mabigat ang problema, wala masama na mag-stop and then pag-isipan paano ko kaya masosolve ito. Yung possibility hindi agad siya masosolve is nandun. Think ko lang, sa week na to, ito yung week na magkaka-awakening na ito mga problema meron ako nagbigay nito sa sarili ko. And ako lang din makakagawa ng paraan ayusin to. So, wala na akong dapat takbuhan. Harapin ko na. Ngayon ko sa love ito, ganyan din Kung napunta ka sa isang connection na hindi mo feel, ito yung week na magkakaroon ka ng awakening na bakit ko inilagay yung sarili ko dito. Mga ganon. Think ko lang yung pinaka-possible mangyari sa Cancer. Magkaroon ng awakening na nasa tama ba talaga akong place sa life ko? Or nasa tama ba akong direction? Or tama ba itong pinupuntahan ko? Or ito ba talaga ang para sa akin? Or may something pa na more? Or meron pa ba akong pagkakataon na magawa ko yung mga pangarap ko? Wala naman siyang week. Tingin ko, namdam mo talaga emosyon sa nangyayari. Always naman, as a tarot reader, payo ko, take what resonate with you and leave the rest. General reading ang ginagawa natin. So, collectively, mga Cancer nagkakaroon awakening. Nagigising ang mga Cancer sa time na to sa potential na natutulog. Ang awakening na yan is a wake-up call na may time ka pa, andito ka, may time ka pa, kaya mo pang gumawa paraan. And kahit nabigo ka, kahit feeling mo wala na atang time sa pangarap ko, meron pa. Yes, meron pa. Pwede mong ibahin ang direction ng life mo. Pwede mong baguhin ang life mo. Like, pwede mo talagang ibahin. Kailangan mo lang mag-decide. Pero wala na akong add sa reading, Cancer. Bigyan ka ng interpretasyon. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa'yo reading natin. And if gusto mo ng personal card reading, send mo lang ako ng email sa lalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste!